Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation ngayon dyan sa may Espanya, corner Blumentritt sa Maynila. So nakita natin parehong linya, maluwag ang daloy ng trapiko. Unahin natin yung nasa right side. Yan yung mga galing Quiapo, dadaan ng Espanya, papunta ng Welcome Rotonda, papasok ng Quezon City at Quezon Avenue. Pero pag nakita nyo sa dulo ng right side ng inyong screen, medyo nagkakaroon ng build-up pagdating dyan sa may Welcome Rotonda kasi nagmer-merge dyan yung mga galing Mayon at yung mga galing Espanya. Ngayon, dito sa left side ng ating mga screens, yung nakita nyo, maluwag naman ang daloy ng trapiko. Yan naman yung mga galing ng Quezon City, galing Quezon Avenue, papunta yan ng Espanya, papunta ng Quiapo at Intramuros area. May 5, Lunes, simula na naman ng linggo. Malapit na ang eleksyon. Tuloy-tuloy ang kampanya ng mga kandidato. Pero dito, derechahan tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Sa kalsada, sa komento at sa pulso ng bayan, kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations nationwide. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Residential area sa Quezon City nasunog. 5 taong gulang na babae at isa pa patay sa pang-aararo ng isang SUV sa Naiya. Driver nagpanik daw. Mga bagong polisiya minamadali ng Department of Transportation dahil sa magkakasunod na aksidente sa kalsada. Maharap po sa taong bayan. Ilang kongresista binanatan si Vice President Sara Duterte dahil sa pananahimik sa usapin ng confidential funds at selective na tapang daw sa issue ng West Philippine Sea. At official photos ni Atisa Manalo bilang Miss Universe Philippines 2025 inilabas na. Patay ang mag-ina na parehong menor de edad matapos pagtatagain ng kanilang padre de pamilya sa Davao Occidental. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tocmo. Patay nang nadatnan sa kanilang bahay ang 17 anyos na sina alias Annalyn at ang kanyang 2 taong gulang na anak matapos pagtatagain sa barangay Talogoy sa bayan ng Malita sa Davao Occidental noong Huwebes. Batay sa pagsisiyasat ng crime scene investigators, tinatayang nasa 2 hanggang 3 araw ng patay ang mga biktima bago natuklasan. Ang itinuturong suspect ang kanilang padre de pamilya. Lagi sila na sa advanced stage of decay na bitaw decomposition sa ilang lawas po. Kanang pagsulod ng baho na gid ang balay. Selos ang tinitingnang motibo sa krimen at patuloy ang manhunt operation ng pulisya laban sa suspect. Nahaharap sa kasong double murder ang suspect. Hernel Tocmo, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang 2 mangingisda matapos umanong banggain ang kanilang bangka ng isang speedboat sa Bohol. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nangingisda sa karagatan ng Bien Unido Bohol nitong Biyernes ang 2 mangingisda ng banggain umano ang kanilang bangka ng kulay puting speedboat na agading tumakas. Patay ang 2 mangingisda na kinilalang sina Rene Awas Reyes at BJ Manayon. Base sa salaysay ng mga nakasaksi, tagabantay dagat umano ang bumangga sa mga biktima. Pero itinanggi ng Bohol Provincial Police Office na tagabantay dagat ang nakabangga sa mga biktima. Wala umanong coastal law enforcement operation sa karagatan ang mga pulis ng araw na iyon. Patuloy pang inaalam kung sino ang may-ari ng speedboat na bumangga sa bangka ng mga biktima. Nag-alok naman ang probinsya ng Bohol ng 300,000 pisong pabuya para sa sino mang makakatulong at makakapagbigay ng impormasyon sa responsable sa krimen. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sumiklab ang sunog sa isang residential complex sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City, mag-aalas 12 ng tanghali kanina. Maitim na usok at malakas na apoy ang gumulantang sa mga residente ng Ermin Garcia Street sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Ilang minuto ang nakalipas, mabilis na iniangat sa ika-4 na alarma ang sunog dahil sa lakas ng apoy.
Karamihan sa mga nasunog ay ang mga bahay sa komunidad na malapit sa creek. Pasado alas 3 ng hapon nang tuluyang maapula ang apoy. Hindi bababa sa 200 pamilya ang apektado ng sunog. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Isang trahedyang naganap kahapon ng umaga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Isang SUV ang biglang sumalpok sa departure area at 2 ang kumpirmadong patay. Kabilang ang 5 taong gulang na anak ng isang OFW. Narito ang umaarangkadang balita ni Ryan Paraboles. Bandang alas 8:55 ng umaga, isang itim na Ford Everest ang biglang umarangkada at bumangga sa outer railing at walkway ng NAIA Terminal 1 sa Pasay. Ayon sa Philippine Red Cross, 2 katao ang nasawi, isang 29 anyos na lalaki at isang 5 taong gulang na babae. Kabilang sa mga sugatan ang ina ng bata na naghahatid lamang ng kanyang asawa, isang OFW na aalis sana ng bansa. 3 iba pa ang nasugatan at agad isinugod sa San Juan de Dios Hospital. Agad inaresto ang driver ng SUV at nasa kustodiya na ngayon ng PNP. Ayon sa Land Transportation Office, pansamantalang sinuspinde ang kanyang lisensya habang iniimbestigahan ng insidente. Sa kuha ng CCTV, walang ibang sasakyan sa harap ng SUV. Taliwas sa paliwanag ng driver na may biglang sumalubong sa kanya. Ayon sa pamunuan ng New NAIA Infracorp, agad na rumisponde ang mga tauhan nila kasama si NNIC President Ramon Ang. Personal din niyang sasagutin ang gasto sa ospital ng mga nasugatan at magbibigay tulong pinansyal sa mga naulila. Naalis na ang SUV sa lugar ng insidente at pansamantalang isinara sa publiko ang bahagi ng departure area para sa investigasyon ng SOCO. Nagdulot din ito ng matinding traffic sa paligid ng paliparan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang tunay na sanhi ng aksidente. Sa gitna ng trahedya, panawagan ng publiko mas istriktong seguridad at kontrol sa mga terminal ng paliparan. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Sunod-sunod na sakuna sa kalsada. Kaya ngayong araw may bagong utos ang Department of Transportation para tiyaking ligtas ang biyahe ng mga pasahero mula droga hanggang driver fatigue. Sisilipin na lahat. Narito ang ulat ni Cherubim Ganaden. Dahil sa patong-patong na disgrasya sa mga lansangan, minamadali ngayon ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng bagong pulisiya para disiplinahin ang mga motorista at iwasan ng sakuna. Iniutos ni Secretary Vince Dizon ang pag-obliga sa mga public utility driver na sumailalim sa drug test kada 70 araw. Sagot ito ng kanilang mga operator. Hindi lang yan, bawal na ang tuloy-tuloy na biyahe na higit sa 4 na oras. At para sa malalayong biyahe, kailangan na ng reliyebong driver, hindi na pwedeng ang konduktor. Magiging istrikto rin ang LTO sa roadworthiness checks gamit ang portable inspection tools para masala ang bus at truck na hindi pasado sa safety. Aayusin din ang training at lisensyahan ng mga driver. Kumonsulta na ang LTO sa mga driving school at inaasahang maglalabas ng bagong panuntunan ngayong linggo. Kasama rin sa bamantayan ang pagpapatupad ng speed limiter law. Magpapakalat ng dagdag na enforcers habang nakabinbin pa sa korte ang No Contact Apprehension Scheme. Plano rin ng DOTR na suportahan ang panukalang batas na lumikha ng Public Transport Safety Board. Sa gitna nito, suspindido pa rin ang mahigit 200 bus ng Solid North, sakto sa dagsa ng biyahero ngayong eleksyon. Maglalabas ng special permits ang LTFRB para punan ang kakulangan. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Nagsunod-sunod ang mga aksidente, mga buhay na nawawala. Kaya ngayong araw, mas pinaigting ng Department of Transportation ang mga panuntunan para tiyaking hindi na mauulit ang mga trahedyang ito. Kasama natin ngayon si DOTR spokesperson, Mon Ilagan, para ipaliwanag ang bagong hakbang ng kagawaran. Magandang hapon po, Sir. Jack Batallones po at Nina Corpus. Welcome ulit sa Arangkada Balita, Sir. Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa iyo, Nina. Tama kayo, no? People are no longer safe on the road anymore. Ito ang pahayag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon.
dahil sa napakarami na ring mga aksidente ang nangyari nitong nakaraang linggo. Kaya naman ang importante talaga ay ang buhay ng tao. Pero sabi nga ni Presidente at sinabi ni Secretary na kinakailangan dito, Jack, hindi niya ay merong managot. Merong hustisya sa mga taong nadisgrasya at namatay at mga biktima ng mga drivers, no? Particularly yung mga nasa ilalim ng droga, no? At ang sagot nga diyan ay hustisya rin sa taong bayan. Kaya naglabas nga ng department order o kautusan si Secretary Vince Dizon. At isa nga dyan yung mandatory drug test, no, Jack and Nina. Pangalawa, yung pagsasagawa ng speed limiter test, no, ibabalik ito o ito ay ipatutupad na sapagkat ito ay nangyaring batas noong pang 2016. So ngayon ay pinag-aaralan na ito para ikabit sa mga pampubliko sasakyan, trucks, buses, no, at gayon din ang mga closed vans. At importante pa rin sa naging kautusan nitong si Secretary Vince Dizon ay limitahan ang pagbabiyahe ng mga drivers. So magiging 4 na oras na lamang instead na 6, 8 hanggang 10. At ito ay pinattern mismo sa mga drivers na ginagawa sa mga malalaking bansa at even sa Vietnam. So ngayon, para at least ligtas ang buhay ng mga pasahero, mga kababayan natin, iiklian na ang pagmamaneho at meron silang kapalit na drivers kapag mahaba itong biyahe sa iba't ibang probinsya. Jen. Opo, alam mo, ako nakaka-relate dyan dun sa mga 10-hour drive kasi nagda-drive kami papuntang Ilocos di ba? So, hi Sir Mon, welcome to Arangkada Balita, no? Tagal ko na hindi nakita si Sir Mon. Wala ka dito na nag-guess siya. Alam mo bang, bigla na iba, alam mo bang si Sir Mon na isa sa mga mentors ko? Ako yung sumusunod sa kanya sa Senado noon, naalala niyo ba yon, Sir Mon? Ako yung tinuturuan niyo. Those were the days. Those were the days. Yes. Ini-interview. At ngayon, ini-interview kita as a government official, as the spokesperson of DOTR. Well, ito pong pag-reliebo po, na from 6 gusto niyo pong gawing 4 hours. So, kunyari, example lang, pupunta ako Ilocos. Usually, 10 hours yan, minsan 8 hours. Alam niyo po ba yung mga driver minsan? Yung 8 to 10 hours kung kami mag-drive, 6 hours. Kinukuha nila in 6 hours kasi siguro hanggang 6, sobrang bilis. Sobrang bilis po ng mga bus na yan, Sir Mon. Ano pong masasabi nyo dyan? Imagine yung 8-10 hours ginawang 6. Kaya nga, di ba? Lalo na sa madaling araw, ha? Kasi yung iba dyan talaga nagkokota, di ba? Na mas marami makabalik ka agad. That's one. Kaya't pipilitin makadalawang biyahe. Hindi na po pwede ngayon yun. Sapagkat kailangan safe, comfortable ang ating mga pasahero. Kaya iniklian ni Secretary Vince Dizon, isa ito sa nakikitang drastic move parang sa ganun ay maiwasan talaga ang aksidente. Now, kaugnay dyan maglalabas po ng guidelines ang LTFRB, ang LTO at ang DOTR tungkol dyan. Dahil sa mga bus companies din, kailangan sumunod po sila dyan at meron hong proseso yan. Dahil kasama po yan sa tinatawag po natin na roadworthy ng ating mga sasakyan. So hindi lamang din yung mga Jack, kasi hindi lang yung transportation, kailangan ihanda rin ng piloto, ng driver at konduktor ang kanilang sarili sa biyahe dahil bit-bit nila ang buhay ng kanilang mga pasahero. Yun nga, Sir Mon, bukod dun sa malaking aksidente nga involving yung bus, yung nangyari nga dyan sa NAIA, Sir Mon, ewan ko kung nakita mo, may nag-picture na nag-circulate na yung driver pala, nakachinielas lang. I mean, alam ko marami namang gumagawa yun, lalo na kung dito within sa village mo lang, gano'n. Pero kung maglo-long drive, di ba, dapat delikado nga yun. Anong reaction yun? Bawal ata yung nakachinelas. Sa ibang bansa, bawal yun, di ba? Or delikado. Oo, yun nga yung sinasabi. Pag nagpunta tayo ng ibang bansa, sinusunod natin yung rules nila. Pero dito parang nagiging optional lang . Ano kaya magagawa natin, Sir Jan? Pag maghihigpit ba tayo sa enforcement na mga ganyan? Exactly. Actually, na yan kumbaga bawal talaga yan Kung ang mga nakamotor nga di ba? Bawal ang mga taxi driver, what more kung ikaw yung sarili mo sasakyan. So, may mga nag-speculate nga baka kung nakachineles, sumabit siguro yung silinyador doon kaya hindi napigilan. Pero bawal po talaga yan. Nandun niya sa batas natin sa traffic code at saka sa land transportation ng RA 4136. Kaya't maaaring posibleng violation po yan, no? Na kailangan ng mga driver naman natin maayos naman at nakasapatos.
So yan, tinitignan po rin yan at kasama yan sa mga pinag-aaralan natin, roadworthiness, no? Hindi lamang din hindi lamang ang mga makina, ang ilaw, ang baterya, kinakailangan maayos din talaga yung driver. Kinakailangan yan na ang piloto, di ba? Nasa mabuti kang kalagayan, maayos ang iyong pangangatawan at gayon din ang iyong personalidad. Sir Mon, paano niyo po i-address yung mga usual na mga causes daw or reasons sa mga driver, kesyo raw nawalan ng preno, minsan man overloading. Yung mga truck po, kahit lang dito lang po, kunyari, ito nangyari sa akin, may truck sa harap ko, biglang umaatras yung truck. I mean, kung konti na lang nabangga ka na niya. Kaya nga. Oo, so kumbaga, obviously, parang overloaded po yung mga truck. At hindi nila... Alam mo, Opo. Ano po ang gagawin natin sa mga ito? yes, Ninya, hindi na pwede yan sapagkat ngayon ang LTO ay meron silang bagong makina, yung PMVIS, no? At ang makakasample nga dito ay itong mga buses ng Solid North, about 273 buses ito, lahat ito grounded. At yan ang unang titignan. Mga makina, ang gulong, ang ilaw, kung ito ba ay roadworthy. Pag hindi roadworthy yan, may violation na at meron ng responsibilidad ang management ng bus company. So at the same manner, kailangan din lahat po ng mga drivers sa Solid North, no? Solid North Bus Company, lahat ng mga drivers niyan ay mag-undergo ng alcohol and drug testing. At kung may violation, sasampahan na rin po na naman sila ng kaso. Another penalty na naman po yun. Ganon din sa mga truck drivers, sa mga close vans, etc. So lahat po ngayon, sabi nga ni Secretary kanina, hindi na pwede rito yung mga pawardi-wardi lamang at wala nang hindi na mo nadadali ng iyong sasakyan o utusan mo na lang, magbabayad ka na lang, etc. Hindi na po pwede ngayon ito. Talagang magmo-monitor ang mga ahensya ng pamahalaan upang nang sa ganun ay mabawasan. Yan ang utos ni Pangulo, mabawasan ang aksidente sa daan sapagkat ito ay buhay. At kung maaari, taasan ang penalty, higpitan ang penalty sa mga conveyors niyan, sa mga public utility vehicles na bumabiyahe sa daan. Okay, naku, maraming salamat po Sir Mon Ilagan sa binigay niyong oras ulit dito sa Arangkada Balita. At again, nakausap natin ulit ang dating colleague natin. May pahabol lang po ako. May narinig ako na may iniutos daw ang DOTR na pag meron daw pong nakita ka sa kalsada na rider or driver na parang alanganin mag-drive o may binibreak na rule, kunan daw tapos ipadala sa inyo, yung ganun po, at bibigyan niyo sila ng may consequences yung mga action nila. Oo. Totoo po yan. Kanina hinabol po yan at sinabi ni Secretary Bits. Kasi marami talagang report through social media, email, mga text, etc. Yan ay pinapatulan ng ahensya dahil nga ho sa mga series of vehicular accidents that happened in the past few weeks, no? So, challenge din po ito sa publiko kung meron po kayo makitang abusadong driver, at makita ho natin masyadong kaskasero, kaliwa kanan, hindi nagsisignal, lahat may violations, kunan nyo po yan at i-post po ninyo. Okay? At ipadala nyo rin po sa DOTR. At kung makita namin talagat merong basis, may due process, ay talaga po namang sususpindihin ng 90 days ang kanilang lisensya. Pero kung mas malalim pa doon ang problema, it will lead to revocation ng inyong lisensya at yan po ay perpetual na. Lalong-lalo na doon po sa mga nag-positive doon po sa drug testing. Okay, sir. Maraming salamat ulit. Spokesperson Mon Ilagan, and mabuhay po kayo at magandang gabi, sir. Salamat po. Magandang gabi po. Maraming salamat. Isang linggo na lang, halalan na. Kumpleto na ba ang iyong listahan ng mga iboboto? Sigurado ka na ba sa mga pipiliin mo para sa Kongreso, Senado at party list? Ikaw, botante, gaano ka kahanda?
Ready na po ako sa election for next week. Babalik po ulit ako ng Laguna para po sa election and meron na rin po akong list. Sa ngayon sir, hindi pa po ako preparado kasi namimili pa po ako ng mga kandidatong tumatakbo ngayon. Ready na po akong bumoto at alam ko na din po yung precinct number ko dahil po sinearch ko po sa Comelec yung link po. And ready na din po yung listahan ko po ng iboboto. Actually, hindi pa nga ako ready sa wala pa akong list. Pero by weekends, kompletuhin ko na siya and hindi ko makukompleto lahat ng total number of na kailangan iboto. 100% ready na ako sa halalan 2025. Pero yung listahan ko, hindi ko pa nabubuoy. Hindi pa po ako handa dahil mayroon pa po akong isang linggo para pa po makapag-prepare kung sino po ang aking iboboto. Hindi pa po ako handa kasi hindi ko pa po alam kung sino yung mga iboboto ko. Pero may mga listahan na po ako ng mga botante kung sino yung mga iboboto. Handang-handa na ako na 100%, lalong-lalo na sa listahan ng aking iboboto. Isang pangako ng pagkain sa bawat hapag, suporta sa bawat magsasaka, at pagkakaisang walang kulay ng politika. Dating Senador Kiko Pangilinan, opisyal nang inendorso ng MILF, isang makasaysayang kumpirmasyon ng tiwala mula sa Bangsamoro. At ngayong hapon, makakausap natin siya tungkol sa libreng almusal, murang bigas at kung paano mabubuhay muli ang pag-asa sa pamamagitan ng pagkain. Magandang hapon po, former Senator Kiko Pangilinan. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Ninya Corpus. Hi, good afternoon. Magandang hapon, Jack at Ninya at sa mga nakikinig sa Arangkada Balita, sir. Arangkada Balita. Good afternoon. Magandang hapon. Yes, parehas pa rin yung team, no? Kanina sabi mo, mentor mo si former Senator, ikaw. si former Senator Mon Ilagan. Si former Mayor, Senator, former Mayor si Mon Ilagan. Oo, si former Senator Kiko Pangilinan, kasama ko yan, alumnus yan ng Hoy Gising. Tama, sir, di ba? Magkasama tayo sa Hoy Gising dati. Tama. At yan atang una mong trabaho sa ABS-CBN noon. Isang researcher. Oo, tama, sir. PA ako nung time na yun, sir. Sir, yun, nakita namin, no? Ito, nakita natin, very consistent yung mga tinutulak mo kahit nung tumatakbo ka bilang BC, which is yung agriculture at food. Bakit yun talaga yung pinagtuunan natin? Hindi tayo nagbago ng plano para sa ating bansa, sir? Well, nakita ko yung problema ng food security sa ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Mahal ang presyo ng bilihin. Hindi nakakakain ng masustansyang pagkain ng ating mga anak. Nananatili ang malaking incidence ng gutom. Eh, ang pagkain, parang dapat, ano yan, hangin yan, parang tubig. Pag wala niyan, hindi magkakaroon ng kalidad ng buhay. Quality of life will be very, very compromised. Ika nga. Tsaka sa UN Sustainable Development Goals, number one ang ending poverty, number one ang ending hunger, no? So kailangan talagang address ang hunger, and it is something that we have championed for the last 15 years. Senator, paano niyo po sisiguraduhin na hindi lang makakain kundi masustansya at galing pa sa lokal ng ating mga farmers ang almusal ng bawat batang Pilipino? Ano ba itong libreng almusal, former Senator Pangilinan? That's right. Libreng almusal ay isa nating panukalang batas na ihahain pag tayo ay nanalo. At ang saklaw niyan is from kindergarten up to grade 12. But we probably have to implement it by phase until makumpleto. But ang isang feature niyan is yung ihahain na almusal para sa ating mga anak araw-araw. Hanggang kalahati ay kinakailangan binibili sariwa mula sa mga magsasaka at mangingisda para sariwa yung pagkain at masustansya. Right now kasi, may mga feeding programs ang iba-ibang ahensya. Meron ng DSWD, meron ng DepEd, meron ng LGU. Pero yung sa DSWD, centralized. Lahat binibili mula Maynila bago ibaba. Pagdating doon sa baba, bulok na, may amag na. So half, 50% nung ihahain dapat sa lokal na magsasaka at mangingisda binibili ng gobyerno. Okay. Sir, ganito, no, may napakahalaga ng endorsement na nakuha niyo mula sa MILF tsaka yun sa UBJP, kung di ako nagkakamali. Ano po yung ibig sabihin nito para sa kampanya niyo? At I mean, nakakuha kayo ng support mula sa Mindanao po. Ikinagulat niyo ba to or medyo ine-expect niyo po?
Well, sa atin kasi, we have been very supportive of the peace process nung tayo'y nasa Senado pa. At nagkaroon ng peace agreement. And after yung BARM law, isa rin tayo sa sumuporta dyan. In other words, yung ating peace advocacy, kasama yan. So alam din, nabanggit din yan ng ating mga miyembro ng MILF, sina Ibrahim, sina Murad, dahil nga consistent din tayo dyan ever since. We are advocates for peace. So yung suporta nila ay mahalaga. Mindanao is a huge voting constituency. At siyempre, ang ating mga kapatid na Muslim, walang kapayapaan hanggat hindi tayo nagkakaroon ng pagrespeto sa bawat isa, pagkilala ng ating kakaibahan ng pananampalataya at pagrespeto rito. So importante yan. Their support is important because napakalapit na ng halalan at very tight ang race from number 8 to number 12. May statistically tied. So tuloy-tuloy lang. Every endorsement helps. Every vote will matter. Okay. So usapin naman po itong food inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano pong mga batas ang isusulong ninyo para mapabilis ang pagdadala ng pagkain mula sa bukid hanggang sa palengke? Well, kinakailangan yung full implementation ng Sagip Saka Act. Ang gobyerno bumibili na dapat direkta sa magsasaka at mangingisda sa lahat ng kanyang mga food requirements. Direkta na. Pagka ganyan na ang mangyayari, maganda na ang magiging presyo ng bentahan ng ating mga magsasaka. Pag maganda ang bentahan, mas maingganyo silang magtanim, dadagdagan kanilang kita. You must secure your farmers so that we will be able to secure our food. Yan po ang isusulong natin. Full implementation ng Sagip Saka Act. About 200 billion ang ginagasta ng gobyerno taon-taon para sa pagkain. Dapat a significant chunk of that is purchases made directly sa farmers at fisherfolk para tumaas ang kita. So yan ang ilan sa mga initiatives na dapat nating isulong para dumagdag ang kita ng magsasaka, dumagdag ang kita ng mangingisda dahil gobyerno nang bumibili direkta sa kanila para sa feeding programs, para sa mga ospital, para sa mga provincial jail, para sa mga kampo ng militar, para sa mga state university cafeteria. Lahat yan bumibili ng pagkain. Dapat bilhin direkta sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil yan ang batas, hindi lang na-implementa ng buo at tayo, pag nanalo, bubusisiin natin yan at tatanungin lahat ng ahensya ng pamahalaan, ba't di kayo bumibili direkta? At pag hindi nila maipaliwanag, hindi ko i-aproba ang kanilang budget, pa-defer ko. So we have to win first, of course, to be able to do that. Support our farmers and support food security. Sir, yung babalik tayo sa libreng almusal, paano natin magagawang sustainable talaga siya at kumbaga yung effect niya ay magiging long-lasting po throughout sa education po nila? Well, it has to be funded. Alam mo, twin yan dalawa ang ibon, isang bato. Dahil yung ating mga anak, napatunayan na, pag merong school meals program, bumabagsak ang dropout rate ng napakalaki, halos 30%, at tumataas ang test scores sa math at science. Bakit? Kasi nga pag hindi gutom, then makakapag-aral ng maayos. Pag hindi gutom, hindi kailangan mag-drop out para maghanap buhay at trabaho dahil hindi kaya palang maggasto sa pagkain. So, tutulungan yung farmer, yung ating educational system, yung ating education crisis. The other, of course, is more income for our farmers and fisherfolk. Dahil alam na, araw-araw nagpapakain. Di ibig sabihin, araw-araw bibili ng pagkain. Araw-araw may income ating farmers at fisherfolk. Pagka ganun, gaganda ang kanilang kita, mas secure na sila, mas mainggan yung magtanim, dadami ang supply ng pagkain, pababa na ang presyo ng pagkain dahil mas productive ang ating farmers at fisherfolk. Okay. Kasi nga, di ba, mahirap nga naman mag-aral kung kumakalamang yung sikmura, no? Tama po, Senator po, no? Exactly. And ginagawa ito sa Thailand, ginagawa ito sa Indonesia, ginagawa sa Japan, ginagawa sa ibang bansa. Dahil klarong-klaro, nutrition of the child is important. Para makapag-aral ng maayos, dapat merong hindi malnourished, tama ang nutrisyon para healthy ang ating mga anak.
Ayan, yan kasi isa sa mga root causes rin eh. Kaya sinasabi nila, illiterate yung mga bata kasi marami po sa kanila nagugutom din. So maganda na ma-address po ito. Ngayon, Senator, sa gitna po ng disinformation, personal na tirada, mainit po ang politika ngayon eh. Oo, grabe. Paano niyo po pinipiling manatiling nakatutok sa yung advokasya? Baka meron po kayong gustong sabihin sa mga nangyayari ngayon sa politika natin? Yes, sa atin, nakakalungkot nga. Tayo po ay ipinapresenta ang ating programa, food security, suporta sa farmers, pababain ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kaya natin napababa dati yan dahil alam natin yung sistema. Hinabol natin itong mga pagsamantalang mga trader at hindi tayo pumayag sa pang-aabuso dito sa pag-purchase ng government rice, hindi overpriced. Nireject natin yung mga tongpats at kinumpis ka pa natin ang kalating bilyong pisong halaga ng bigas na tinatago sa loob lamang ng 2 buwan. At matapos niyan, natakot na sila, napababa natin ang presyo ng bigas. So bakit? 'Di ba? Sa halip na 'yun ang tutukan, yung ano ba yung kurakot ba tayo? Kung ano-anong disinformation, wag tayong basta-basta maniniwala. Maraming kasinungalingan ang kumakalat. Doon lang tayo sa totoo. Maraming disinformation ang nangyayari. Doon lang, disinformasyon, doon lang tayo sa solusyon. Kaya tayo po, Kiko Pangilinan, 51 sa balota. After 3 terms, never kayong nakarinig ng anumang kasong katiwalian sa atin dahil naging tapat at totoo tayo. At yan ang maaasahan nila. Huling tanong na lang po, Senator, mula sa amin. Nakita ko isang flyer nyo, nakalagay ngayon dating title ng programa, yung Hoy Gising. Parang call to action to no? Ano ho ba yung pinakamensahe nito? Parang ginigising ba natin yung mga botante? Parang to make the right choice, lalo na yung mga kabataan. Ano ho yung mensahe nyo po sa kanila? Well, sa kabataan, alam nyo, base doon sa mga survey, sa mga mock election, lagi kaming panalo sa kabataan lalo na sa mga estudyante. Pero ito ang hamon. The last 5 days, marami pang hindi naniniwala o kaya hindi pa kumbinsido o kaya naniniwala sa fake news. So ang pakiusap natin sa kabataang mga sumusuporta sa atin, magpaliwanag, mag-post sa social media bakit nyo pinapaniwalaan at sinusuportahan si Kiko. Bakit kayo bumoto overwhelmingly para gawin ako number 1? Ipamahagi natin sa iba dahil kayo ang makakakumbinsi ng mas marami sa darating na 5 araw. At palagay ko, pagka nakita nila ang katotohanan at naisantabi itong paninira, maipapanalo rin natin ang kandidatura natin dito sa iba pang sektor, hindi lang ng kabataan. We need your help. Every vote counts. Napakatindi ng labanan, very tight race, tied ang siyam sa 4 na slot, kaya bawat boto mahalaga. Tulungan po ninyo kami. 51, number 51 sa balota. Kiko Pangilinan. At syempre, food security, maraming supply ng pagkain pag sinuportahan ng magsasaka at mangingisda, bababa na ang presyo, marami nang mabibiling pagkain. At pag marami nang binibiling pagkain, maraming handa. At pag maraming handa, maraming Sharon. O, di ba? Kaya pag may Kiko, Hindi ka may na Sharon. magbaba. Talaga naisingit nyo yun talaga, nasa. sir. Naku, wala talaga kayong kupa, sir, sa mga ganyan. Sir, maraming salamat po, former Senator Kiko Pangilinan. Salamat po sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo at nandito tayo sa exciting part. Good luck, sir. Thank you, Jack. Thank you, Nina. At sa mga nakikinig, Kiko Pangilinan, number 51 sa balota. Salamat. Isang linggo na lang, halalan na. Ang tanong, handa na ba ang botante? Kumpleto na ba ang listahan o sa mismong araw pa kayo magde-decide? Ngayong kaliwat kanan ng pangako, pa-cute at pasikat na mga kandidato, paano ba talaga pipiliin ang best choice? Kasama natin ang political analyst na si Alan Herman para tulungan tayong timbangin at hindi basta padala sa hype. Magandang gabi po sa inyo, Sir Alan. Magandang gabi, Ma'am Nina, Sir Jack, at sa lahat ng kaarangkada at kaserbisyo. Exciting part na. Nasa exciting part na tayo. Yes, yun na nga, Sir Alan. Sabi nila, in an election full of pogi points and promises, how do we really tell kung sino raw ba ang best choice? Well, ako sumusunod ako dun sa tinatawag kong 4 C's of choice. 4 na C po yan, letrang C. Ang una yung competence. Tanungin po natin, are the candidates equipped to do the job?
Napaka-basic po pero madalas makalimutan ng ating mga kababayan. Ito bang mga kandidato na to, meron silang right skills, credentials, track record to do the job na ina-applyan nila basically. Tayo naman po, ako hindi ako nagtataka. I'm sure Sir Jack, Ma'am Ninya, kayo, ako mismo, gusto ko tumulong sa may sakit, may kapansanan, mga na-aksidente. Pero hindi naman tayo susugod sa ospital at pupunta tayo sa operating room at gagamutin natin yung mga pasyente. Kasi alam natin, hindi tayo doktor. So good intentions are not enough. We have to have the competence no to do the job. The second one po, yung tinatawag kong susunod na C, yung concentration. Public service bang magiging top priority nila? Kasi yan ang a full-time job, ang pagiging isang elected official. Dapat ang concentration mo na sa public service talaga. Kasi hindi naman pwedeng habang nakaupo ka sa pwesto ay ikaw din pala ay isang influencer, vlogger, artista, may TV host ka or meron kang daily show. It's a full-time job that needs full concentration. So yun po yung sunod, no? Yung pangatlong C ko po ay compass. Ang ano po dyan sa compass is tignan natin yung track record ng kandidato, nangangandidato. Sila ba'y patalon-talon sa pagtayo sa mga issue, sa iba't ibang mga issue, o consistent ba sila? Hindi depende kung sino ang nakaupo, ngunit sa kanilang sariling paninindigan at hindi nagbabago-bago ang kanilang tayo o opinyon sa mga mahalagang bagay. So that's a compass, no? Having a good, consistent compass. Yung huli ko pong C ay cause, tinatawag nating cause. Bakit sila tumatakbo? Alamin po natin bilang botante, bakit ba tumatakbo tong kandidato na to? Lahat naman, as I said, no, lahat naman sasabihin dahil gusto nilang tumulong. Pero alamin natin what is the true cause. Pababa na ba yung kanilang showbiz career at nais na nilang i-reinvent yung sarili nila? Or dahil ba gusto nilang ituloy yung political dynasty na naumpisahan ng kanilang ama, ina, kapatid, whatever. Let's find out what is the real cause, bakit sila tumatakbo. So yan po ang aking 4 C's, Ma'am Ninya. Sir, ganito may obserbasyon na maraming kabataan, yung mga first-time voters, yung wala pa ring finalist. Actually, yung kanina may mga in-interview kami na hindi pa buo yung listahan. Paano natin, sir, maengganyo yung mga kabataan na to vote wisely at hindi yung mga viral lang, yung nakikita lang nila na sikat sa mga social media? Actually, Sir Jack, nabahala ako dun sa street survey natin kanina kasi imagine mag-aahalala na, hindi pa sila gumagawa na, hindi pa nila alam yung presinto nila, yung mga hindi pa handa yung mga listahan nila. Pero ang advice ko sa kabataan, marami sa kanila, no, first-time voters, no, treat it like a job application. Wala pong pagkakaiba ang pagpili ng kandidato sa pagpili ng isang taong nag-a-apply sa trabaho. Ihambing na lang po natin sa family driver yan. Napakalabo naman po siguro pag tinanong mo yung isang tao, bakit mo pinili ang tao na yan bilang family driver? Tapos ang sagot sa'yo, kasi magaling siya magbihis, magaling sumayaw, ang dami niyang followers sa social media, at napakagaling niyang kumanta. Parang medyo off naman yon. Dahil ang talagang hinahanap mo sa isang family driver ay yung magaling magmaneho, safe sa daan, at alam yung mga kalsada. Yun dapat yung qualifications ng isang good family driver. Ganon din po ang kandidato sa politiko. Hindi naman po factor yung ang dami nilang followers, nag-trending sila, ang galing nila gumawa ng TikTok shorts or videos. Ang mahalaga po, are they equipped and do they have the capability and capacity to serve? Ayan. And lastly po, with so much disinformation online, how do you spot a candidate who's genuinely capable? And how do you spot kung fake news? Baka meron po kayong paalala sa ating mga botante ngayon. Kasi mismo ako, ang dami ko po natatanggap. Totoo ba to? Totoo ba to? Hindi ko naman lahat. Kailangan mo mag-sift through dun sa mga ano ba naman information na kayo? nakukuha. Obvious na obvious naman. Pero matalino yung nag-message sa akin. Hindi niya maisip na obvious. Nako, Ma'am Ninya, Sir Jack, panahon ng fake news ngayon. It is the peak season for fake news dahil last stretch na, no? Ganyan talaga sa malungkot na realidad yan sa Philippine politics. Ngayon nangyayari yung mga bakbakan. So, let's follow Ma'am Ninya's advice. Let's verify. Let's not take it at face value na parang, totoo nga. Tapos, yung tinatawag nilang think before you click. Tapos, na-share mo na pala yun. Hindi mo alam. Hindi mo man lang tinignan sa mga verified news sources, kagaya ng Arangkada Balita. Dapat alamin natin kung peke yan o hindi.
Tapos yung ano naman, yung as far as candidates are concerned, meron po tayong tinatawag na trackable gains. Dahil napakadali pong magpa-picture ng marami kang kasamang mga crowds, mga fans, nagwawala ang mga tao. Kung puro yan lang ang content ng social media ng isang kandidato, yun lang ang nakikita, siguro dapat alamin natin ano ba nagawa nitong tao na to para dyan sa mga taong yan. What has he or she really done para maiangat ang buhay ng mga taong pumapaligid sa kanya. At kung first time candidate siya, halimbawa hindi pa siya nakakaupo, may plano ba yan? May konkretong plano yan? May konkretong plano ba yan bukod sa motherhood statements? Lahat po tayo, pwede po tayong magbitaw ng motherhood statements eh. Gusto kong umunlad ang bayan. Gusto kong magkaisa tayo. Gusto kong maging mura ang bilihin. Napakadali kong magbitaw ng salita. Ano hong plano? Alamin natin kung meron talagang konkretong plano itong mga kandidato na to. Gaya ng napaliwanag ni former Senator Kiko Pangilinan ngayon lang. Okay, nako sir, last question. Makakasama ba namin kayo dito sa Arangkada Balita sa May 13? Lagay na namin kayo sa spot. Sabi! Sa election na At coverage, maraming special. nanonood sir. So makita I ko. see what you did there, Sir Jeff. Ako ba, Walang pressure sir, walang pressure. Titingnan lang. Dalawang iniidolo kong si Sir Jack at si Ma'am Nina. Ako ba makakainde? Diyos ko, pag sinabi niyo sa akin tumalon sa Pasig River, baka... Meron po kaming libreng pakape at papizza si sir, kung anong Dingdong gusto niyo Marco. sir, i-ano namin yan. Oo. Pumunta lang kayo. Handa na yan. Okay. Handa na. Sir, maraming salamat po for being a good sport. At syempre, pagtanggap dito sa tawag namin di sa Arangkada Balita. Sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo at good evening, sir. Mabuhay po tayong lahat, mga kaarangkada at mga kaserbisyo. Good evening po. Samantala, dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa One Cebu People's Rally sa Cebu kaninang umaga. Nagbabalik si Clark Pasuit. Dinagsa ng libu-libong tao ang One Cebu Rally sa bayan ng Dumanhog, Cebu kaninang umaga. Dinaluhan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang ilang kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng bagong alyansang Pilipinas tulad ni dating DILG Secretary Benhur Abalos. Gayon din ang mga kandidato sa ilalim ng One Cebu sa pangunguna ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Governor Gwendolyn Garcia sa mga taga Dumanhog, Cebu kung saan nakakuha siya ng 94% ng mga boto noong nakalipas na eleksyon. Nagpasalamat din siya sa pagdalo ng Pangulo. Mr. President, thank you for your presence here today. In this, the municipality of Dumanhog. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa gobernadora. Lagi raw niyang tinatawagan si Governor Gwen sa tuwing may naiisip siyang programa para sa Pilipinas. Sa lahat ng 82 provinces, ang isa sa pinaka masarap kausap, pagka may programa, pagka may roll out, magtatanong tayo kay Gov. Gwen. Dahil siguro you cannot get better political advice than from Gov. Gwen. Patuloy naman ang pag-endorso ng Pangulo sa lahat ng mga senador sa ilalim ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kilala ang Cebu bilang isang voter-rich province kung saan naabot sa mahigit 2 milyon ang mga botante. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Matagumpay ang isinagawang final testing and sealing ng mga gagamiting automated counting machine o ACM na gagamitin sa eleksyon sa susunod na linggo. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, walang na-encounter na technical issue sa paggamit ng mga makina. Naipamahagi na rin ang mga gagamiting ACM sa buong bansa. Magpapatuloy rin ang testing hanggang May 7. Ayon pa sa COMELEC, ang mga makina ay sinusubukan sa bawat presinto ng electoral board members na maglilingkod sa Lunes para malaman kung tama ang bilang. Sinimulan na noong Biyernes ang final testing and sealing ng ACMs sa ilang polling precincts bago ang eleksyon. Good news para sa mga motorista matapos ang sunod-sunod na oil price hike, magpapatupad na ng rollback ang mga produktong petrolyo simula bukas, araw ng Martes. Ayon sa Department of Energy, dulot ito ng oversupply sa pandaigdigang merkado matapos tumaas ang crude inventories sa Amerika ng 0.8 million barrels.
Ngunit ayon sa DOE, nananatiling hindi pa rin tiyak ang galaw ng presyo sa mga susunod na linggo dahil patuloy na epekto ng tariff war mula sa bagong polisiya ng US. Bawas gastos muna mga karangkada. Kaya kung kaya pa ng tangke, bukas na kayo magpakarga. Sa aming pagbabalik, reklamong isinampa kay Congressman Paulo Duterte. Panakip issue lang daw ng hindi mapanindigang murang bigas ayon kay VP Sara Duterte. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Hindi raw pamumulitika, kundi dokumento or dokumentado ang mga batikos kay VP Sara Duterte. Kasama na ang kinwestiyon ng mga pangalang Piatos at J. Camote sa mga liquidation ng secret funds. Mas lalo pa umanong lulubog ang Vice Presidente kung patuloy itong tatahimik habang papalapit ang impeachment trial. Narito ang report ni Kat Kahuko. Umaharap po sa taong bayan. Tinuligsa ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte sa patuloy umanong pag-iwas nito na ipaliwanag ang umano'y paggamit sa mga confidential funds ng OVP at DepEd. Sabi ni Ortega, kung hindi maipaliwanag ngayon ang mga pekeng pangalan sa liquidation gaya ni na Mary Grace Piatos, J. Camote at Pampano, mas lalong mababaon ang Vice Presidente sa impeachment trial. Idiniin din ni Ortega na hindi gawa-gawa ang mga issue. Ito ay batay sa COA reports at ebidensya. Samantala, binanatan din ni House Special Committee on Bases Conversion Chair Jay Conghon ang katahimikan ng VP sa issue ng West Philippine Sea. Anya, kapag China ang usapan, bigla raw natatahimik ang kampo ni Duterte, na sa halip na gawing sintingkad ang tapang laban sa China, parang nauudlot ang paninindigan. Batay sa SWS survey, 75% ng mga Pilipino ay gusto ng mga pinunong hindi natatakot sa China. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na politically motivated ang paglalabas ng reklamong physical injuries at grave threat na isinampa laban sa kapatid niyang si Davao Representative Paulo Duterte. Nagbabalik si Kat Kahukom. Tungkulin ito ng bawat isang mamamayan. Ayon kay VP Sara, pinainit umano ang issue para matakpan ang bigong pangako ng Administrasyong Marcos na mamahagi ng 20 pesos per kilong bigas sa mga mahihirap na pamilya. Ang naturang insidente ay nakapaloob sa isang video na viral ngayon sa social media. Saad ng bise sa isang ambush interview sa Zamboanga nitong Sabado, pambobola lang ng administrasyon ang pagpapalabas ng murang bigas. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi rin daw ito kayang panindigan ng pamahalaan, kaya ginagamit na panakip ang issue sa kanyang kapatid. Binanggit din ni VP Sara na hindi pa niya nakakausap ang kapatid tungkol sa nasabing issue at hindi rin niya tiyak kung nakarating na sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte ang kinakaharap na kaso ni Pulong. Isang negosyante ang naghain ng reklamong physical injuries at grave threats o paglabag sa Article 265 at Article 282 ng Revised Penal Code laban kay Pulong sa Department of Justice. Sa kanyang sinumpaang salaysay, binanggit ng nagrereklamo na pinagbantaan siya ni Pulong gamit ang kutsilyo at sinaktan siya sa loob ng 2 oras noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Itinanggi naman ng PNP na ang ahensya ang naglabas ng video ng insidente. Pinili naman ni Pulong na manahimik sa isinampang reklamo laban sa kanya. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. 2 taon mula nang ibaon ang time capsule. Kasama si Pangulong Marcos, muling bumalik si Speaker Martin Romualdez sa Palayan City upang tingnan ang bunga ng isang pangakong pabahay na ngayon ay isa ng buhay na komunidad. Narito ang ulat ni Angela Babad. We will continue to pass the laws, secure the budgets,
and push for the Sa gitna ng malalawak na bukirin ng Nueva Ecija, tumindig ang bagong pag-asa. Ang Palayan City Township Housing Project, isa sa pinakamalaking flagship project sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH. Bitbit ang pangakong pabahay para sa masa. Personal na inikot ni House Speaker Martin Romualdez ang proyekto, kasama si DHSUD Sekretaryo Jose Rizalino Acuzar. Mula sa dating bakanting lupa, ngayon ay may clubhouse, basketball court, tennis court at Central Park na bukas para sa lahat. Libre at higit sa lahat, donasyon ng pribadong sektor. Ang pangarap na bahay ay hindi na lang usapan. Ito ay susi na ngayon sa kamay ng bawat pamilyang Pilipino. Sa unang yugto, 24 mid-rise buildings ang target. 8 ang kasalukuyang ginagawa at may 2 gusali ng malapit ma-turnover sa mga benepisyaryo. Ayon sa DHSUD, tinatayang aabot sa 7 milyong housing backlog ang dapat tugunan at ang 4PH ang magiging sagot dito. We are not just talking about reform. We are seeing real, lasting, life-changing results. Higit pa sa mga gusali, ang proyektong ito ay simbolo ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor. Isang modelong balak palawakin pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukas na muli ang aplikasyon para sa mga residente ng Nueva Ecija, lalo na ang mga low-income earners, informal settlers at lokal na empleyado. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Na mga kaarangkada at ito na ang latest sa mga showbiz balita. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang paggawad ng Presidential Medal of Merit para sa 4 na Filipino icons na namayapa ngayong taon. Ang parangal ay iginawad sa mga veteran actresses na sina Nora Honor at Gloria Romero, singer Pelita Corrales at multi-awarded chef restaurateur Margarita Flores. Ginanap ang seremonya sa Malacanang. Sa ilalim ng Executive Order 236, ang Presidential Medal of Merit ay iginagawad sa mga Pilipino na nagbigay karangalan sa bansa, sa larangan ng sining, musika at kulinarya. Iba talaga ang tatak Pinoy. At kahit na mayapa na, ang naiambag nila sa kultura ng Pilipinas ay mananatiling buhay na inspirasyon. Muli, saludo kami sa inyo, Nora Honor, Gloria Romero, Pelita Corrales at Chef Margarita Flores. Kayo ang tunay na yaman ng bayan. Maraming salamat sa inyo. Balik sa inyo, Nina and Jack. Sa aming pagbabalik, official photos ni Miss Universe Philippines 2025 at Tisa Manalo inilabas na. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pinangalan ng Begonia doricea ang isang bagong tuklas na uri ng halamang namumulaklak sa Davao Oriental bilang pagkilala sa batikang mamamahayag na si Doris Bigornia. Ayon sa mga researcher, 2 bagong species ang natuklasan, ang Begonia medinae at Begonia doricea. Ayon sa mga Pilipinong botanist, nakikita nila na ang pinaka-epektibong paraan para madaling matandaan ng taong bayan, ang genus na Begonia, ay iugnay ito sa apelyidong Bigornia. Tinalo ng 7 seed na Golden State Warriors ang number 2 seed na Houston Rockets sa Game 7 ng NBA Playoffs kanina sa score na 103-89. Kahit nasa home court ng Houston, hindi pinaporma ng Warriors ang kanilang kalaban na halos hindi lumamang sa buong laro. Pinangunahan ni Buddy Hield ang opensa ng Warriors na gumawa ng 33 points habang nag-ambag naman ng 22 points, 10 rebounds at 7 assists si Steph Curry. Mga kalaban ng Warriors sa semifinals, ang Minnesota Timberwolves. Sa unang laro, wagi ang Indiana Pacers kontra Cleveland Cavaliers, 121-112. This is the moment she has been waiting for. Dahil matapos ang mahaba-habaring pageant journey, umuwing panalo si Atisa Manalo. The Miss Universe Philippines 2025 is Quezon Province! Congrats!
representing Quezon Province, nanaig ang pagiging veteranang kandidata ni Atisa. Ipinasa sa kanya ang Le Mère et Majesté Crown ni 2024 Miss Universe Philippines Chelsea Manalo. Early on sa competition, crowd favorite na si Atisa. Mula sa rampahan hanggang sa question and answer portion, nagniningning ng husto ang kanyang husay, grace at poise mula sa 65 kandidata. Congratulations to our new queen! At yan ang mga latest sa showbiz balita. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Balik sa inyo, Jeka Niña! Partner, alam mo yun, nakita ko yung video yun, nadapa pa siya. Pero very graceful pa rin, nakabawi siya. Congratulations sa lahat ng mga nanalo sa Miss Universe, of course kay Atisa at saka sa mga runner-ups. Lahat rin ng kandidato. They all worked hard to get deserve there. naman nila yan. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo.